Hi everyone! Welcome to Daily Becoming. Sa panahon ngayon, parang ang value ng tao ay madalas nasusukat sa laki ng sahod, sa posisyon sa trabaho, o posisyon nito sa lipunan. Pero gusto ko sanang pag-usapan ang isang role na kadalasan ay hindi napapansin, ang pagiging housewife. Ang pagiging housewife ay sakripisyo ng pagmamahal. Maraming babae na pinipiling isang tabi ang kanilang career, negosyo, personal na pangarap para matutukan ng asawa at mga anak nito. Hindi ito kawalan ng pangarap o kakayanan. Isa itong pagpili na unahin ang pamilya dahil sa pagmamahal. Ang marriage din ay isang teamwork. Hindi ito kompetisyon. Sa maraming pamilya, kaya may nakakapasok sa trabaho ay dahil may isang taong nagsasakripisyo na naiiwan sa bahay upang alagaan ang tahanan at mga anak nito. Teamwork ang marriage. Magkaiba man ang role, pareho itong mahalaga. Ang isa ay nagpo-provide ng kita at ang isa naman ay nag-aalaga sa pamilya. Walang mas mataas o mas mababa. Pareho kasi itong may ambag para sa tagumpay ng isang pamilya. Tsaka wag nating sukatin ang value ng isang tao o ng isang asawa nang dahil lang sa inuuwi nitong pera. Gusto ko lang ipagdiinan na ang isang housewife ay may napakalaking ambag sa isang pamilya. Kaya hindi ito dapat maliitin, sumbatan, o iparamdam sa kanila na wala silang silbi. Kasi ang pag-aalaga ng pamilya o tahanan ay hindi biro-biro lamang. Hindi ito simpleng trabaho. Wala itong day off, walang sick leave, at halos 24/7 ang responsibility. Mula sa pagluluto, paglilinis ng bahay, pag-aalaga sa mga anak, pagmamanage ng budget, hanggang sa pagtiyak na maayos na tumatakbo ang bahay. Lahat ng ito ay may malaking halaga kahit walang katumbas na sweldo. Nakakainis lang kasi minsan may maririnig pa tayong wala ka naman trabaho. Kaya naman, ako ang bumubuhay sa'yo. Ako ang bumubuhay sa pamilyang to. Pero sa totoo lang, ang isang pamilya ay hindi nabubuhay nang dahil lang sa perang iniuuwi. Nabubuhay at nagiging masaya ang isang pamilya nang dahil sa oras, pagmamahal, pag-aaruga at sakripisyo na hindi madalas nakikita. Isa pang reminder, kapag nag-asawa ka, tandaan mo, ang pamilyang binuo ninyo ang dapat maging priority mo kasunod ng Diyos. Hindi naman kasi ibig sabihin nun ay kakalimutan mo na ang iyong mga magulang at iyong mga kapatid. Patuloy mo silang mahalin at igalang. Pero ang asawa mo at mga anak mo na ang una mong responsibilidad. Yung mga desisyon nyo dapat nakatuon sa ikabubuti ng pamilyang binuo ninyo. Tapos, kapag magdidesisyon tayo, hindi tayo nagdidesisyon dahil sa sarili nating interest. Dapat nagdidesisyon tayo bilang mag-asawa. Kapag tungkol sa pera, pamilya, negosyo, trabaho o kinabukasan, ay dapat pinag-uusapan at kinukonsulta muna sa isa't isa. Hindi naman ito dahil kailangan na pahintulot sa lahat ng bagay, kundi dahil ito ay nagpapakita ng respeto, nagpapakita ng pagkakaisa, at pagpapahalaga sa opinyon ng iyong asawa. Alam nyo kasi, maraming misunderstanding ang naiiwasan kapag open sa communication at parehong nararamdaman na pareho silang pinakikinggan. Minsan kasi dahil sa sitwasyon na meron tayo, nakakalimutan na natin ang mahahalagang bagay. For example, may mga naiwan ka pang responsibility sa magulang mo, sa mga kapatid mo na gusto mong tugunan. Isa pang gusto kong sabihin ay appreciation and respect ang nagpapatibay ng isang relationship or marriage. Dapat marunong magpasalamat ang isa't isa sa sakripisyong nagawa nito para sa pamilya. Kapag parehong may respeto, pagpapahalaga at sigad ang nasa sentro ng relationship, mas magiging matatag ang isang pamilya. Dahil ang matatag na pamilya ay hindi lamang nabubuo ng isang tao. Nabubuo ito ng dalawang taong parehas handang magsakripisyo, magmahal, at magtulungan. Ang marriage kasi ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malaki ang naiaambag. Ito ay tungkol sa dalawang taong araw-araw pinipiling maging isang pamilya. Bilang isang Kristiyanong Katoliko, tandaan natin na hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng isang tao sa sweldo o titulo nito. Nakikita niya ang bawat sakripisyo, pagmamahal, katapatan at puso ng bawat tao. Kaya kung isa kang housewife, huwag mong isipin na mababa ang halaga mo nang dahil lang hindi ka sumasahod o wala kang naiaambag na pera sa iyong pamilya. Ang pagmamahal, sakripisyo, pag-aalaga na ibinibigay mo sa iyong pamilya ay isang napakalaking ambag
at hindi matutumbasan ng pera.